And thank you for bringing us together to hear your word. Open our hearts and minds para makita namin kung sino talaga kami in Christ. Hindi sa mga bagay na gawa namin, kundi sa natapos na gawa doon sa krus. Holy Spirit, ikaw po mangusap sa bawat isa and give us revelation, transformation, at higit sa lahat yung joy, Panginoon, sa pakikinig at pagtanggap ng katotohanan. And we surrender this time to you at kayo po ang siyang maparangalan, mapapurihan sa lahat po ng aming ginagawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Purihin po ang Panginoon at malinaw po ba yung aking voice diyan sa inyo? Amen po. Salamat po. So, Galatians 2:20 and 21, no? Aklat po ng Galatia chapter 2, mga talatang na 20 hanggang 21. Ganito po yung sinasabi, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Verse 21, I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died for nothing. Tayo daw po ay nangamatay ng kasamang Kristo sa krus, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na. So pinamumuhay ko ang buhay kung ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na minamahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng utusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Colossians 3 verse 3, for you have died and your life is hidden with the Messiah in God. Sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So ang pinag-uusapan po natin ngayong gabi po is continuation about counterculture. Na last time pinag-usapan po natin is live distinctly. So, mamuhay po tayo na may kakaiba. So ngayon po ay pag-usapan natin is identity over image. No, yung ating pong imahe. So, nung lumang panahon po, no, yung identity ay napakahalaga po yung tinatawag pong pagkakakilanlan o yung identity. No? Sa Hudyo po, pag sinabi pong identity, ito po ay nakatali sa lahi ng pamilya, kautusan at tipan. So, doon po umiikot ang kanilang pagkakakilanlan or identity. Sa Griego naman daw po, sa mga Greek, no? Ito daw po ay nakabatay naman sa filosofiya, yung about about po sa karunungan, no? Yung iyong public honor o yung dangal sa lipunan. So yun naman po ang sa Greek at sa Roma naman po ay yung kapangyarihan or yung tinatawag pong citizenship at katayuang panlipunan. So, pinag-usapan po natin yung pagkakakilanlan. Po. Kapag nawala ang imahe, nawawala rin ang yung lugar sa lipunan. So, yun po ang katotohanan that time, no, sa kanila. Meaning, pag nawalan ka ng power, eh nawawala yung iyong image or your identity, no? At kahiyan ang siyang nagtatakda sa taong pong iyon. But Paul, no, si Pablo po ay pumasok no, at idiniklara at ipinahayag ang isang bagay na kakaiba. Sabi niya doon sa binasa po natin, Galatians 2:20, na po, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live. Ako ay ipinako sa krus kasama ni Kristo. At ako
ay ako'y hindi na ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Sa kultura po ng mga Romano, ang pagpapako sa krus ay ito po ay nag-aalis ng lahat ng dangal, karangalan, at maging alaala ng isang tao. Ano po? Pagka pinako daw po sa krus, inaalis yung dignity, yung honor, and even yung memory ng tao pong yun. At ngunit niyakap ni ito po, and Paul embraces that image. Si Paul po niyakap niya hindi bilang kawalan, kundi bilang kalayaan. Sa culture po kasi ng ng Roma, na kapag ipinako ka sa krus, inaalis yung dangal mo, yung karangalan mo, yung honor, o yung bagay na magagandang bagay na meron ka. Pero dito sa binabanggit po ni Paul, as ang pinag-usapan po natin is identity over image po, series po ng counterculture, baliktad. Po. Yung pagpapapako po sa krus ay hindi ito kawalan, kundi bilang kalayaan. No, yung dating pagkatao na lagi naghahangad ng approval, ay ano daw po, pinako doon sa krus. No? Na yung gospel po ay ino-offer po hindi isang hindi ito yung pag-upgrade ng reputation natin. Ang ino-offer po ng gospel is a brand new identity. Isang bagong pagkakakanilan, naalok po, isang ganap na bagong pagkakanilan, isang hindi kayang hindi cannot be shaken by shame. Na po kahit na nandun tayo sa puntong tayo may mga nagawang mali, but yung identity po na yun ay hindi ko na nababago. Even the rejection or failure. So nananatili po yun. Malinaw po ba sa atin yung mga pinagsasabi ko? Amen. Opo. So, amen. No po. Na ngayon po tignan natin today we'll see that the cross does not give us an upgrade to our image. Yung cross po yung nangyari sa cross. Hindi ito nangyari at hindi ito binibigay po sa atin para mag-upgrade tayo sa image po natin. Po. Hindi 'yon yung hindi nangyari po 'yon. Nagkaroon tayo ng pananampalataya para mag-upgrade tayo, magkaroon tayo ng bagong ikaw, hindi yung upgrade, magkaiba po yung in-upgrade ka doon sa binigyan kanyang brand new, po. Yung in-upgrade po, pinix yung dating ikaw, inayos yung dating ikaw, itinama yung dating ikaw, so upgrade po 'yon. Pero yung gospel po, ang inoffer po sa atin is hindi upgrade, brand new identity. Pinatay yung dating ikaw, binigyan ka ng bagong ikaw. So yun po yun, yung ating bagay na natanggap sa Panginoon. So unang bagay po sa Galatians 2:20, sabi nun, I have been crucified with Christ. Tignan po natin mabuti, yung binanggit na have been crucified. Po. Paul is not speaking of something that we are still trying to achieve, have been crucified. Hindi sinasabi po ni Pablo na ito isang bagay na pilit nating inaabot, kundi isang bagay na natapos na noong sumampalataya tayo kay Kristo. We have been crucified. Hindi ito isang layunin para sa hinaharap na kailangang pagsikapan. Ito po ay isang nakaraan at tapos ng katotohanan. Ang ibig sabihin nito, nang si Kristo po ay namatay, ang ating dating pagkatao ay namatay din pong kasama niya. Meron tayong tinatawag na old identity. Pag sinabing identity po, hindi ito pumapatungkol doon lang sa yung karakter, behavior. Yung identity po is yung pagkakakilanlan, yung ikaw mismo, which is yung spirit. Yung spirit po natin ay, sabing ganon, namatay kasama
Yung dati nating pagkataong namatay kasama ni Kristo. So meaning po, no, patay na, no? At ngayon, ikay nagkaroon tayo ng pananampalataya, nagkaroon po tayo ng new identity. No, yung dating spirit, yung old spirit is patay na. At yung new spirit, yun yung regalo po ng Panginoon. Ang taong alipin daw po sa kasalanan, laging nakatali sa parang need ng approval ng tao, no, lahat ng gagawin niya kailangan matuwa sa akin ng tao. So yun daw po ay naghahabol, no, yung image po na yun ay para siyang chasing after image ng validation, no, that person is no longer alive, no, hindi tayo gumagawa para sa approval ng tao, hindi rin tayo gumagawa para magkaroon tayo ng approval kay God, no po. Hindi natin ginagawa yung mga bagay-bagay na ginagawa natin spiritually for approval, no? Ginagawa natin yon, this is the result ng ating pong bagong pagkatao. So, yun po, no? Sometimes may mga situation po mga mananampalataya na parang feeling nila, pagka nagkamali sila, parang magi-start na naman sila uli sa umpisa dahil parang mangyayari ay yung mga magandang bagay na nagawa nila before, parang inaalis ng God. Yun ang understanding nila at kailangan mag-start ulit. Mga kapatid, no, hindi ganon. Dahil tayo po ay meron pong new identity, no, na tayo po ay binigyan na ng Panginoon bago pa tayo gumawa. Meaning, yung mga bagay na ginagawa natin is result na lang ng ni-receive natin from God. No po? So yun po yung ating identity. Gaya ng sinabi ni Paul, no, Romans 6:6, we know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be rendered powerless. No, nalalaman din natin pagkatao natin pinako sa krus kasama niya upang ang mga makasalanang katawan ay mawalan po ng kapangyarihan at tayo huwag nang maging alipin ng kasalanan. So, wala na hong power yung sin sa buhay po ng tao. Nagmumukha lang siyang meron kasi inaalaw niya. Pero ang katotohanan, meron po tayong authority na pag nireject mo yon, hindi magpe-penetrate. Hindi mo magagawa. So, hindi ipipilit po ng kasalanan na gawin mo siya. Na po, kung kapag ka tumatanggi ka na. Why? Ano ho? Kasi hindi na siya, wala na siyang kapangyarihan eh. So, yun po yung bagay na yun. Dahil bakit yung desire na yun is patay na, no? Gaya po ng pagpapako kay Kristo, minsan lang nangyari at hindi na mauulit. Ganon din po. Ganon din ang pagkapako ng ating lumang pagkatao. Hindi ito isang prosesong unti-unti lamang. Ito ay tapos na. So yung dating ikaw, patay na po 'yon. Yung old identity natin. Anong meron po tayo? New identity in Christ. Yung ating pong pagkakakilanlan kay Christ. At doon sa new identity po na 'yon, nandoon po yung bagay na lahat ng mga mana natin kay Kristo, na po. So, ando doon po yung kalakasan, ando doon ang blessing, ando doon po yung wisdom, nandun po sa new identity, no? Kaya nga sabi nga no, kahit tayo po'y mahina, tayo po'y malakas kay Kristo. Ano yung tinutukoy pong mahina? Yung laman natin, yung soul natin. Pero yung kay Kristo na sinasabi, malakas po, yun ay malakas. Kaya nga tayo nakakapagpatuloy kasi ang lakas na yun, hindi yung sa lakas natin, kundi yung kay Kristo na po, na meron po tayo. Yan po ay part po ng ating pagkakakilanlan or identity natin kay Christ. Meaning po yung Christian life, hindi po nagsisimula ang isang buhay Kristiyano po hindi nagsisimula sa self-improvement. Na po, nakakala po natin na ang pagiging Kristiyano, magiging Kristiyano ka kapag ka nag-i-improve ka na. Nag-i-improve na yung salita mo, nag-i-improve na yung behavior mo, nag-i-improve na yung karakter mo.
So, hindi po yon, kundi ang pagiging Kristiyano po ay nagsisimula doon sa tinatawag pong kamatayan. Po. Patay na yung dating ikaw, namatay po yon at nagkaroon ka ng bagong ikaw. So meaning nauna po yung new identity natin bago po natin na itatama unti-unti yung mga bagay na meron tayo sa buhay. Kasi po yung ang pinipix po natin ngayon, hindi yung spirit po natin, yung pagkakakilanlan natin. Hindi yung identity ang tinatama natin. Brand new yun. Yun po ay bago. Ano yung itinatama po natin? Yung isip po natin, yung mga plano po natin. So saan yan? Yung soul po natin yan. At yun yung sinasabi sa Romans, no? Yung renewing of mind. Yung mind po ay parte po ng soul. So yung binabago po araw-araw, hindi ikaw, kundi yung kaluluwa na meron po tayo. Kasi yung totoong ikaw, yung new identity, ay talagang bago na po yon. Na kailangan lamang po matrain yon, na matrain po ng new identity na meron tayo doon sa mind na meron tayo. Kaya nga tayo ngayon, sinasabi, di ba, kung magdidesisyon ka sa buhay, ipanalangin mo at gamitin yung mind ni Kristo. No, papaano yon? Kasi yung mind natin laging sasablay. Kailangan po yung bagong identity po natin ang siyang mas mangibabaw doon sa soul na meron tayo. Meaning, mas mabigat po dapat ang ating pagkakaunawa doon sa spirit na meron ka kaysa sa soul. So yun ang hihina po, hindi yan yung spirit natin. No, yun ang katotohanan. No po? Si ano yung nanghihina? Yung soul po ang nanghihina. Kaya nga kailangan siya yung pinalalakas eh. Paano siya lalakas? Kailangan niya maintindihan yung identity niya kay Kristo para ano ho, yun ang mag-manifest doon sa soul po niya. So yun po yung bagay na meron po tayo. So we are crucified with. No? Pag sinabing crucified with, meaning tayo po ay co-crucified, put to death together with another. No, ibig sabihin po noon, tayo ipinakong magkasama. Yung kamatayan po ni Kristo doon sa krus, hindi lang si Kristo po yung ipinako. Kasama yung lumang tayo. Opo. Kasama yung lumang ikaw. No, kahit na yung time na yun, wala pa tayo sa mundo pong ito, ipinako na po lahat. No, po, lahat po ng luma, no, ng lumang pagkakalilan doon po sa cross. So that's why ang tao po kapag nagkaroon ng pananampalataya kay Kristo, nire-receive niya yung bagong identity na meron po siya. So dahil meron na siyang bagong identity, doon siya ngayon magpa-function sa new identity na meron siya. Sa historically po yung crucifixion in the Roman world, ito po ay pagpapapako na kung saan pampublikong kahihiyan. Gaya ng sinabi natin kanina, tinatanggal yung honor, yung dignity, at yung pagkakakilanlan po ng tao. But when Paul says that we are co-crucified, meaning our old identity was put to public shame. No, ang ipinatay po, ang dinala po, ang ibig sabihin po, yung lumang pagkatao natin ang siyang inilintad sa kahihiyan at tuluyang tinapos po doon sa krus. So yung sa mga mananampalataya po, wala na po siyang lumang identity. Meron siyang bagong identity kay Kristo. Ano yung lumang identity? Yun yung laging parang kulang, yun yung laging parang kapos, yun yung laging parang pakiramdam na parang meron siyang kailangang gawin para makareceive siya from God. That's Nawala po ba? Opo, nawala. Nawala. Amen. Antayin na lang po natin, ano? Purihin po ang Diyos. Napakaganda ng mensahe. Unawain po ng mga bago
kung ano po yung pinapaliwanag. Parang kadugtong po ito ng mensahe kahapon para mas malalim ang pangunawa natin sa ano po, sa kung paano tayo binabago ng Diyos. Sa mga bagong nakikinig po, ano, sila Kuya Oliver, ayan, para makita nyo po kung paano binabago ang isang tao. Napakabuti ng Panginoon. Antayin lang po natin si Pastor. Praise God. Jesus. Mag-intercede po kayo dahil ayaw ito ipaalam. Ayaw niyang ipaalam sa mga mananampalataya na Ayaw ilayan. may kaligtasan. Oh, Jesus. Jesus. Jesus' name. Father, in the name of Jesus. Panginoon. Hallelujah sa gawaing ito, Ama. Patuloy niyo pong ibigay, O Diyos, ang kapangyarihan, Panginoon, na patuloy makapag-connect ang aming pastor, Ama. Ihayag mo ang katotohanan ng kapangyarihan, ng identity, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa bagong nilalang, Panginoon, sa lahat ng tumatanggap, sa lahat, Panginoon, Lord, ng naniniwala at mananampalataya sa iyo na may nakahanda kang bagong buhay sa bawat isa sa amin, Ama. Purihin ka dakilang Diyos sa Hello pinakamataas na po. pagsamba. In Jesus' name. Amen, Pastor. Opo, wala po, no? Nag-disconnect yata yung aking... So, sige po, tuloy po tayo. No po. Tayo po ngayon, no, ay hindi lang po tayo pinatawad ng Diyos yung mga kamalian natin, kundi inilibing niya yung luma nating identity. No? Hindi lang po tayo nakarinig ng, hindi rin tayo nakareceive po ng forgiveness. No? God doesn't just forgive your failures, but He buried the old you. No? Yun po ang katotohanan. Na parang halimbawa po na yung SIM card natin, remove natin yung old SIM natin at nag-insert tayo ng new one. No, yung cellphone po natin ay tumatakbo doon sa bagong number at bagong provider. Kahit na kontakin po yung number po na yun, lumang number natin, hindi na po magkakaroon po ng connection. Na bakit? Kasi meron kang bagong number at yung old SIM mo ay wala na. No, the old number no longer receive calls. Hindi na makakatanggap ng tawag. Ganun din po, no? The old self is gone. The new self, yung bagong identity sa sarili natin, ang siyang ganap at tumatakbo ngayon sa buhay po natin. Kaya yun po, no? Stop trying to fix the old you. Kasi minsan doon tayo, akala natin ang buhay natin ay parang masabing nagbago tayo. Kailangan nating parang i-fix yung old na ikaw, na po. Sa Christianity po, ang truth is not fixing the old you, receiving yung new you. No, yung old you kasi natin, patay na po yun eh. At hayaan po natin yung new identity natin from the reality that Christ lives in you. Na si Kristo na ang nakataan. Di ba dun sa binasa po natin, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Yung new identity po na yon. So kapag ka lumalakad sa new identity po, no, hindi mo namamalayan yung mind mo, yung pananalita mo, yung kilos mo, ay ano po, ay natututunan niya yung mga bagay na meron kay Kristo. Na dati yung prayer parang boring sa atin nung wala tayo kay Kristo. Dati yung parang pag-attend sa church parang isang katatawanan para sa atin. No? Pero nung nakakilala tayo kay Kristo, unti-unti nilakaran natin yung new identity natin na tayo ay kay Kristo na. Hindi natin namamalayan na yung mga bagay na parang katawa-tawa sa atin noon, nai-enjoy mo na ngayon. So, ganun po no, buhay po natin ngayon. No? Tayo po ay meron pong tinatawag na new identity sa Panginoon. Na po.
At sumunod po doon, sumunod po is Colossians 3:3 na ho, that you died, for you died and your life is hidden with Christ in God. Tignan po ulit natin yung died, no, yung namatay sapagkat kayo namatay na. So dito po ay pinakikita na talagang yung dating identity natin ay patay na ho, no? So ito po ay hindi isang utos na kung saan kailangan nating mamatay, no? But it is a statement of fact na kung saan tayo po ay meron ng buhay kay Kristo, yung dating tayo ay patay na. The death of a believer already, no, yung kamatayan po naman na napalataya, already occurred at the cross. Ito po yung naganap doon sa cross nung si Kristo ay namatay. At isinama po tayo doon sa kamatayan naman. Kasi sabi sa Romans 6:6, ipinako na sa cross ang ating dating pagkatao. No? At sinasabi po no dito rin na ngunit hindi lang tumigil doon si Paul. Meron po siyang idinagdag. Ang inyong buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Your life is hidden with Christ in God. Meaning conceal, cover, and keep secure. No, hindi tayo nakatago dahil tayo ay takot. No, kundi tayo ay nakatago kay Kristo dahil po sa ating kaligtasan. So your life is no longer exposed doon sa attack daw po ng sin. Ang buhay natin hindi nahayag sa atake ng kasalanan. No, hindi na tayo yung parang hindi kaya ang tao po no, ang isang mananampalataya dapat hindi na siya nag-i-struggle sa sin. Kasi bakit matagal nang patay yung lumang ikaw eh. No, dapat ang buhay po natin lakaran po natin no yung nakabalot na meron sa buhay po natin. Why? We are concealed with Christ. No? Meaning, kaya nating lampasan ang lahat kasi nga hindi na patungkol sa kasalanan ang buhay natin. Patungkol na po doon kay Kristo na meron po tayo. Kaya hindi tayo dapat nag-struggle. No? Isang bagay lang po ang dahilan kung bakit ang isang mananampalataya ay nag-struggle sa kasalanan. Una, ay inaalaw niya na parang mas malakas pa rin ang sin. Pero yun po ay kasinungalingan sa isang realidad na meron ng Kristo sa buhay. Opo. Ibig sabihin po noon, tayo po din noon parang akala natin hindi natin kaya, pero nung inalaw lang natin na lumakad doon sa bagong tayo, bagong identity natin, unti-unti nakita natin yung sarili natin na hindi na natin nagagawa yung mga bagay, no po. Kasi bakit? Meron tayong power po that wala na hong power ang sin sa atin. Tayo ang may power sa kasalanan. Meaning, na kahit na anong kasalanan ang dumating, yung pag sinabi nating no dun sa sin, tapos na ho ang usapan. Opo, wala naman pong nagkasala na sinasabing aksidente lang na nagkasala. Lahat po yan ay nagsisimula sa mind. Pag inalaw mo sa mind mo, magagawa mo. Pero pag kinancel na natin sa mind po natin at sinasabi natin na meron tayong kasama ni Kristo, hindi ko magpe-penetrate po yun. So, yun po, no? Wala ni anuman sa mundo ito ang makakaabot sa buhay na mayroon ka na ngayon kay Kristo. No? Nothing in this world can touch the life you now possess in Christ. Meaning yung kaaway, no, the enemy cannot steal it. Yung sin, no, yung kasalanan, hindi ito kayang tanggalin. Yung ano bagay na meron po tayo kay Kristo na ngayon, hindi na ho kayang nakawin pa ng kaaway. Yan po ang katotohanan. Na kapag sinabi ng Panginoon na ang kaligtasan ay nasa iyo na, hindi na kayang nakawin po ng kaaway po yon. Pag sinabi ng Panginoon ang kagalingan nasa atin na, hindi na kayang nakawin po ng kaaway. Ngayon, ulitin po natin, bakit parang hindi nga nagmamaterialize, nagmamanifest yung mga yun? Kasi nga, pinaniniwalaan mo yung old self mo eh. Patay na yun eh. No po, tayo po ay mag-function dun sa new identity na meron po tayo, sa new self na meron po tayo.
no, na kung saan yung even yung mga may mga mananampalataya po na ganito ang pakiramdam, pagka nagkamali, no, parang talunan na naman sila. Pag minsang magkamali, parang pakiramdam nila na ang layo na naman bigat sa kanila. So yan po ay mga kasinungalingan sa buhay ng mga Kristiyano. Na po, ang isang taong pinagtagumpay na po ng Panginoon, yung tagumpay po na yun, wala na hong makaagaw pa. Wala nang makananakaw pa. Pag sinabi ng Lord that you are more than a conqueror, higit kang mananagumpay, higit kang mananagumpay, wala nang pwede pang kumuha po noon. Unless kung i-allow mo yung mga kasinungalingan nga sa mind mo na parang hindi ka tagumpay, yun ang pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya nga po tayo, tinuturuan tayo na i-train natin yung sarili natin dun sa buhay na meron tayo kay Kristo na. Hindi dun sa dating ikaw. So kapag na-train natin yung sarili natin, yung mind natin sa buhay na meron tayo kay Kristo, lalakad tayo na more than a conqueror. Lalakad tayo na blessed. Lalakad tayong accepted. Lalakad tayong righteous. Lalakad tayong holy. Lalakaran po natin ang lahat po na yon. Kasi yun na yung bagay na inilagay natin sa mind po natin. No? So, yun po, no? At ang pinakatotoong ikaw ay hindi yung nakikita ng mundong ito, kundi ano ba yung nakikita sa mundong ito, no? Yung nakikipagbuno, no? Yung totoong ikaw po ay yung nandito sa loob natin, no? Kasama ni Kristo. Kaya kapag tayo daw po ay tinitignan ng Diyos, ang nakikita niya sa buhay po ng kanyang mga anak ay yung yung nakabalot na merong pag-iingat na sa atin ng Panginoong Kristo. Hindi nakikita ng Diyos yung kasablayan natin. Hindi nakikita ng Diyos yung kulang natin. Hindi nakikita ng Diyos yung anumang bagay na hindi mo kayang gawin. Ang nakikita ng Diyos po sa buhay po natin ay yung Kristong tinanggap po natin na nagbigay po sa atin ng kasiguruhan. At yung Kristo po na yon, siyang nagdala sa atin po ng tagumpay. Siyang nagdala sa atin po doon sa kalakasan, sa kagalingan, sa lahat ng bagay. So yun po, ganun tayo tinitignan ng ating Diyos. Kaya every time po na tayo po dumarating sa punto na nagkaroon tayo ng maling desisyon, dumating sa time na nakalimot kang manalangin, dumating yung time na hindi ka nakapag-church, no? So wag mo masyadong i-down yung sarili mo, no? Wag natin masyadong i-down yung sarili natin kasi bakit, no? Tinitignan tayo ng Diyos hindi dun sa bagay na performance po natin, kundi dun sa bagay na ginawa ni Kristo sa buhay po natin. Kasi kung magbe-base sa performance po natin, sasablay pa rin po tayo. Pero salamat na lang, ang identity po natin ay nakakabit sa ginawa po ni Kristo, hindi dun sa bagay na ginagawa natin. To be hidden with Christ means you are not left vulnerable. No? Ang pagiging nakatago daw yung Kristo, nangangahulugang hindi ka iniwang bukas sa kahihiyan o walang katapusang at tinatawag pong yung striving. Gaya po ni Noah, no? Nung pinagawa po kay Noah yung arko, ang sabi po lang sa kanya ay pumasok sila doon sa loob. At ano pong ginawa po ni Noah, sila po ay pumasok doon sa loob, no, ng arkong ginawa niya. So you are hidden in Christ. Just as Noah was hidden safely inside doon sa ark, no, na ginawa po niya. Nung nasa loob po siya, nangangamba ba si Noah? Nangangamba kaya siya na mapapahamak siya? Nangangamba kaya siya na meron siyang kakainin ba? O kanyang pamilya? Nangangamba kaya siya, no? Yung journey ng nasa loob sila ng arko habang umuulan at bagyo sa labas. So, I think hindi siya nangangamba. Why? Kasi nandoon siya sa secured place eh. No? At same thing sa buhay po natin, we are in the secured place sa presence po ng Panginoon. Sabing ganoon, we are hidden with Christ. So, meaning dapat hindi natin pinag-aalala. Sino ba yung laging nag-aalala? Sino ba yung laging natatakot? Hindi yun yung totoong ikaw.
yung nag-aalala at natatakot po is yung ating kaluluwa, no? Yung soul po natin. Kaya nga, we need to renew our mind. Yun po yung araw-araw na nire-renew. Paano natin i-renew? Kailangan yung mind natin ay ano ho, ay sampalatayanan at paniwalaan yung bagay na tuwa ni Kristo. So, ganun po yon. This is why Christian life does not start with self-improvement. Tayo po ay nag-i-start with union with Christ. No? Na hindi hinihiling ng Diyos na magsikap ka para maging matuwid tayo. The first place, nung nagkaroon tayong pananampalataya, He declares you already dead to the old self and alive with Christ. Your part is not to achieve, but to believe it. No? Ang kailangan lang po natin gawin ay hindi natin kailangan magsikap, no? Kundi paniwalaan. Of course, kapag pinaniwalaan mo na, merong resulta yon. Hindi pa pwede namang walang resulta. Naniniwala ka na kay Kristo ka na, tapos walang naman naging result doon sa paniniwala mo. Parang hindi rin clear yung paniniwalaan mo. But ang pinag-uusapan natin ay yung totoong sumampalataya, mayroon pong result. No, laging pangalawa yung result, laging pangalawa yung ginagawa kasi ito yung resulta. Hindi mauuna yung ginagawa para doon sa result natin kay Christ. Nauna na tayo binigyan po. Our part is not to achieve but to believe. So Paul's words here na po ay dinismantle niya yung performance-based mindset. Yung old you has already died. The new you is hidden, secure, and eternal in Christ. Kaya nga pag sinabing died, meaning daw po sa Greek, it means to die off completely, to depart, to be freed from something by death. Nangangahulugan na lubusang namatay, humiwalay, mapalaya mula sa isang bagay sa pamamagitan ng kamatayan. No, ginamit po ito ni Pablo upang tukuyin ang isang tiyak at tapos na aksyon sa nakaraan. Hindi po ito a gradual process. It is completed action in the past. Pag sinabi pong died, tayo po ay patay na. No? Yung moment you believe in Christ, your old self, no, yung sin enslaved, striving, yung feeling condemned, yun po ay counted as dead. No? Yung sandaling sumampalataya kay Kristo, yung datang pagkatao natin alipin sa kasalanan, na parang lagi nating parang hindi tayo tanggap ng Panginoon, yun po ay tinuring na patay. No? Kaya sa Greek-Roman world, ang kamatayan po ay nangangahulugang lubusang pagkahiwalay. Kapag patay na ang isang tao, tuluyan na siyang nahiwalay sa dati niyang buhay. Kaya sinabi ni Paul, no, it is a permanente ka nang nakahiwalay sa kaharian ng kasalanan. Permanente ka nang nakahiwalay saan? Sa condemnation. Permanente ka nang nakahiwalay. Saan tayo nakahiwalay? Sa unrighteousness. So lahat yun, we are all permanent na nakahiwalay po tayo pag sinabi pong patay. This means po, no, you don't try to die yourself, no? Kundi sapagkat tayo na po'y namatay na at inyong buhay nakatago na kay Kristo. Hindi natin pinipilit na mamatay araw-araw para tanggapin ng Diyos. Po, yung pagkamatay po na yun, nangyari doon sa cross kasama tayo. Through, believing and receiving. So tignan po natin, can you imagine, no? Isipin mo meron kang online banking. Maaring hindi mo nakikita actual yung pera mo sa iyong kamay, pero alam mo na nakatago at ligtas ang iyong account. Now, in the same way, sa parehong paraan, ganun din ang buhay natin. Nakatago tayong ligtas sa account ni Kristo. Iniingatan tayo ng Panginoon sa kanyang pangalan, kapangyarihan at pangako. Meaning, may mga bagay na hindi natin makita. Hindi natin makita literal sa ngayon. Pero we are hidden securely in Christ's account. No, tayo po ay nakatago. No, ibig sabihin po noon, yung mga bagay na meron po tayo ay hindi mo man nakikita ngayon, yung mga prayer mo, yung mga plano mo, yung pangako sa ng Diyos, hindi mo man nakita ngayon, but your life is hidden securely in Christ's account.
No, hindi mo man nakikita literal ngayon, pero ikaw ay nakatago securely in Christ na po, may kasiguruhan po that tayo po ay protected by His name, no, yung mga pangako niya ay naroroon. At kung hindi mo man nakikita ngayon, ay kailangan mong paniwalaan na tayo po ay secure kay Christ, we are hidden in Christ. So, ibig sabihin po nun, makikita po natin yon kapag uh, yung time na talaga na kailangan natin. Eh, hindi dapat natin pong pinanghihinayangan. Like for example, nagpe-pray ka ng kagalingan, but parang hindi ko nakikita. So you need to train your mind na tayo po ay hidden with Christ. No, we are secured. Kung hindi mo makiramdaman yung kagalingan ngayon, paniwalaan mo na magaling ka na. Bakit? Kay Kristo, we are protected, we are already healed. So, doon po yun, from believing, ay dumarating po yung manifestation sa buhay po natin. Okay, so si Paul po nagpatuloy po siya sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Napaka-powerful po nito kung maunawaan po natin po. No, na kung saan tayo daw po ay hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin, no? So, yun daw po, no, I have been crucified. Nang ibig sabihin po, ito po ay tinatawag the perfect tense in Greek, no, na kung saan tinutukoy ang isang nakalipas na pangyayari. Yung krus na may patuloy na epekto hanggang sa kasalukuyan. I have been crucified with Christ, meaning po, no, yung old life of self-righteous striving and law-based identity was put to death. Tayo po hindi tayo nagiging righteous by our own, no? Hindi porket humaba yung prayer mo mas naging righteous ka. Hindi porket humaba yung time natin sa pagbabasa ng Bible naging righteous tayo sa harap ng Lord. So, yun po ay self-righteous striving, no? Pagka nandun tayo sa position na yon. Pero ang katotohanan ron, yung righteousness natin, hindi galing sa atin. Ito po ay gift from Christ. Galing po kay Kristo, ibinigay po sa atin. Why? Kasi nga hindi na nga tayo nabubuhay eh. Si Kristo na nabubuhay sa atin. So that's why kung anong meron kay Christ, meron po tayo. Yun po yung reality na tayo. So it is no longer I who live. Paul is not saying, no, sinasabi po ni Paul dito, hindi ibig sabihin dito ni Paul, no, yung tinatawag na hindi na siya nag-i-exist, no. No, Paul is not saying he ceases to exist, but that the old Paul, no, yung tinutukoy niya po, yung old kasi defined siya ng law, ng sin, ng self, no. Ito po ay hindi na yun yung dating tayo. Yung old na tayo na defined po ng sin, ng law, ng mga self effort po natin. So yung new life is no longer sourced from his own effort, but ang source ng new life natin is from Christ himself. So yun. Hindi ka naging blessed because of your hindi dahil close kayo ni God or marami kang bagay na nagawa kay God. Naging blessed ka kasi ito po ay resulta ng merong kang Kristo. Siya ang nagbigay po sa atin. No, hindi ka accepted by God dahil mahaba yung prayer mo, nagpa-fasting ka. No, hindi po yun. We are accepted by Christ. It is a gift, no, ng Lord sa atin. In-accept na tayo before the foundation of the world. Ng Panginoon, hindi dahil ka mahal-mahal ka. Hindi dahil marami kang ginagawang tinutulong sa tao, no? Hindi dahil mabuting tao ka, minahal ka ng Diyos dahil yun siya. No? Yun, no? Na sa panahong kasalanan po tayo, minahal po tayo ng Panginoon. So, ibig sabihin po noon, ang source po ng lahat ng meron po tayo ngayon, walang iba kundi si Kristo, no? Kaya tayo kaibig-ibig dahil kay Kristo. Kaya tayo tinanggap ng Panginoon dahil kay Kristo. Kaya tayo binless ng Lord dahil kay Kristo. Si Kristo ang source po natin lahat. No? Kaya bakit maganda ang bagay na nangyari sa buhay natin? Ang source nito si Kristo.
So lahat si Kristo, hindi sa'yo. Christ lives in me. The life now live in the flesh, sabi ganon. Paul acknowledge, he still lives in a physical body. Acknowledge niya na tayo po ay meron pang physical body with human limitation. Pero yung way of living is not driven by by performance. Na buhay po natin, yes, meron tayong katawan, meron po tayong limitasyon, may mga human limitation po tayo. Ngunit yung sinasabi ni Paul, ang paraan ng kanyang pamumuhay ngayon ay hindi nakabatay doon sa sariling pagsisikap, kundi kay Kristo na. I live by faith in the Son of God. Faith is not a tool to earn God's approval. Po, yung pananampalataya ay hindi kasangkapan para makuha natin yung pagtanggap ng Panginoon. But the channel through which we rest in what Christ has already accomplished. Yung faith daw po, ang pananampalataya, hindi siya kasangkapan para makakuha ng pagtanggap kay God. Kundi ito po ay daluyan ng pagtitiwala at pagpapahinga sa tatapos ng gawa ng Kristo. So yung buhay po natin, bilang mga Kristiyano, hindi tayo try harder, but trust po ang gamit po natin. No, yun po yung bagay na meron po tayo ngayon. Kita nyo, alam mo, nagpe-pray tayo. Yung mga pinagpe-pray naman po natin, kahit na gawin po natin yung ibang bagay po na yan, kulang pa rin Kulang pa rin po yun. Bakit? Kasi may mga bagay na hindi na kaya, hindi na lagpas na, hindi na kayang gawin ng ating mga kaisipan. So doon po pumapasok po yung kilos po ng Panginoon. At kapag ang Diyos po ang kumilos, tayo po nananampalataya, hindi para magkaroon tayo ng approval kay God. But ibig sabihin po noon, ito po ay channel para doon sa na-accomplish na ng Panginoong Hesukristo na kailangan nating ma-receive. Alam niyo po na may yung bagay na nare-receive natin, matagal na naka-deposit yan in our spirit. So kailangan lang po nating sampalatayanan yung mga bagay pong yan. And next po doon sabi, who loved me and gave himself for me. Na sa akin na nagmahal at naghandog ng kanyang sarili. Ang ugat at pundasyon ng bagong pagkakakilanlan ay hindi po fear, or rejection, but unshakable love of Christ. Bakit ba tayo sumusunod sa Panginoon? Because of fear? No? Bakit ba tayo naglilingkod sa Lord? Dahil ba takot tayong maparusahan? Takot tayo mabigyan ng mga problema? So, hindi po yun dapat ang ating pong motivation pag nagsiserve tayo kay God. Bakit tayo nagsiserve kay God? Kasi mahal tayo ni Kristo. Pagka yun ang naging ating pong foundation, why we're doing something from God, bakit na nagpe-pray, bakit na gumagawa para kay God, hindi para hindi ako maparusahan ng Lord. Hindi ibig sabihin, hindi yun dapat ang motivation natin. Ang foundation natin, kaya tayo gumagawa, kasi mahal ako ni Kristo yun yun, minahal ako ng Panginoon. Ang motivation and foundation ng new identity natin is not fear of rejection, but the unshakable love of Christ, yung pagmamahal po ng Panginoon. Kaya ka tumutulong sa kapwa. Why? Ba't mo ginagawa yan para sa Lord? Kasi nga mahal ka ni Kristo hindi dahil pag hindi ko ginawa to, baka galing ng Lord yung blessing sa akin. So kapag ganun ka, nandun ka sa position of fear, mga kapatid. Hindi tayo slave, tayo po yung mga anak ng Panginoon. Na kung saan, hindi dapat takot yung nangingibabaw sa atin, kundi yung pag-ibig ng Panginoon. So magkaiba yun Halimbawa, meron tayong sinusunod. For example, yung amo po natin. Magkaiba yung ginagawa mo yung isang bagay dahil takot ka na mapagalitan, takot ka na may masabi sa'yo, kumpara po doon sa bagay na ginagawa mo yung isang bagay kasi resulta yon ng pagmamahal sa akin ng taong to. Same thing, halimbawa, sa asawa natin, bakit natin pinaglulutuan, bakit tayo gumagawa ng magandang bagay sa asawa natin, Hindi dahil takot tayo, baka pagalitan ng asawa ko Hindi. Ginagawa natin yun kasi result yun ng love ng asawa natin sa atin. So, ganun din dapat ang ating foundation and motivation sa Panginoon kasi yun yung identity natin, yun ang foundation, not by fear.
kundi doon sa unshakable love ng Panginoon. So His love was proven at the cross. Ay, pinakita niya yon yung kanyang pag-ibig sa cross. At ang pag-ibig po na yun ay nakatakda sa ating tunay. In short po, yung crucifixion with Christ, ito po ay hindi utos para ma-fulfill daily. But this is the realities already accomplished in Christ. Hindi ito yung utos na dapat natin ulitin araw-araw. Kundi ito yung mga katotohanan na natapos na po kay Kristo. So we need to live boldly. You are loved, accepted, and carried by grace. Mamuhay po tayo na meron pong live boldly. Mamuhay tayo na may pagmamahal. Mamuhay tayo ng your identity is unshakable because it rests in Christ, not your effort. So yung pagkakakilanlan po natin, mananatili na po yun forever, not by your effort, but by Christ. Sa mundo pong ito, ang ating pagkakakilanlan, madalas nakabase doon sa ginawa mo. Pero sa cross po, yung ating pong identity ay hindi dahil sa ginawa natin, kundi sa ginawa ni Kristo. So you are crucified with Christ, the old self is gone. Yung lumang ikaw ay patay na. Ikaw ay pinakong kasama ni Kristo, wala na yung dating pagkita. And you are hidden with Christ. Your life is secure. You live by faith in Christ. Your life is empowered. Nabubuhay tayo na may pananampalataya kay Kristo, pinalakas at tayo daw po ay in-empowered ng Panginoon. So, nawa po ay nauunawaan natin yung ating pinag-uusapan. Yung old self is already dead. We have a new identity with Christ. At sa new identity po na yon, doon po tayo gumagalaw bilang mga ng Panginoon. Not by fear, because of love natin sa Panginoon. So yun lang po, let's pray. Lord, salamat po sa kapahayagan ng salita ngayong araw. Thank you for reminding us that our identity is secure in Christ, not in our performance. Kaya tulungan niyo po kami na mag-walk daily in faith, resting in your finished work, and living out your love. Holy Spirit, empower us to apply what we've learned and let our lives reflect Jesus in every area. Thank you, Jesus, and we give you back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.